naniniwala naman ako na magagawa mo ang lahat ng gusto mo basta pursigido ka. I believe in you, Gino Padilla. Happy Midweek Wednesday, ka-vibes. Happy ka ba today? Ayan na, kasing gloomy ka pa rin kasing gloomy ka ng weather today. Grabe ha. According kasi sa Pag-asa ha, may easterlies ang Metro Manila, Luzon, Central Luzon, Calabarzon, at mula sa Mountain Province hanggang Oriental Mindoro at Marinduque, ka-vibes. Kaya nga makulimlim eh. 'Di ba? Makulimlim tapos traffic pa, nakakaloka, 'di ba? Hanggang maulan or mararanasan natin today. Pero sana ano man ang lagay ng panahon, sana hindi tayo apektado. Hindi apektado ang ating happiness sa lagay ng panahon. Yung iba kasi, 'di ba, nadadala yung emotions eh. Nadalas ng ulan, nakikisabay, nakiki-emote sa weather. Oo, 'di ba? Parang mga eksena lang yan sa pelikula eh. Para mas maging malungkot, para mas set yung mood, sinasabayan ng ulan. Ikaw ba ka-vibes ha? May epekto ba ang pag-ulan sa iyong nararamdaman? Ayan, ako, kailangan mong matutong maikontrol iyang emotions para hindi maapektuhan ang happiness mo, of course. Diba? Hindi lang naman tuwing magpapalit ang weather, kundi pati na rin kapag may mga taong nagdidikta sa atin o yung may pinapagawa sa'yo na ayaw mo. Nako, na-experience mo na ba? Yan yung pilit na pinapagawa sa'yo pero hindi mo gusto, 'di ba? Minsan 'di ba nakakainis rin yung ganon, yung pipilitin ka, gawin mo to, yung mga bagay na hindi mo naman feel gawin. Ano nangyari sa iyo? Nangyari ba sa iyo yan, ka-vibes ha? Kaya nga minsan kapag may ganyan ang ginagawa ko, lumalayo na lang ako. Hindi ko na lang pinapansin para makaiwas sa stress kasi 'di ba? Lalo na kung at the moment ay masaya ka, syempre ayaw naman natin na masira yung moment na yon. I'm sure ganun ka rin, ka-vibes, 'di ba? Sino ba naman ang ayaw na maging masaya? 'Di ba? At sino ba naman ang gusto na masira ang kanilang happiness, ang kanilang kasiyahan, 'di ba? Ayan, sabi nga ng mga eksperto 'di ba? Kailangan lagi tayong masaya. Lagi tayong happy dahil importante yan lalo na sa ating pangangatawan. Kapag masaya ka, syempre nagiging positive yung thinking mo 'di ba, sa mga bagay-bagay. At of course, nagiging productive ka. Hindi yung nega ka na from the beginning, from the morning, pagkagising mo pa lang. Naku, sigurado yan, the whole day mo may pagka-negs-negs. Sabi ko nga 'di ba, kapag happy tayo sa present situation natin, ayaw natin ito or ayaw natin tong sirain. Pero gagawin mo ba ang isang hiling na against your will? Kung ito ay galing sa mahal mo sa buhay, naku po, 'di ba? Parang ano lang 'yan mag-wish sa genie, 'di ba? Siguro okay lang yung may hiling na panandalian tungkol sa bagay na pwedeng ibigay, pero yung papaano kung life-changing ang hinihiling sa'yo ng taong mahal mo? Ibibigay mo ba 'yan? Paano kung wish ito ng partner mo or ng mga magulang mo, mga taong importante at mahal mo? Kapag hindi mo ginawa, malulungkot sila. Kapag hindi mo binigay, syempre, malulungkot pa rin sila. Well, sabi nga nila, nothing is fair in this world. Kaya kailangan talaga natin na laruin na maayos ang tinatawag nating game of life, ka-vibes. Kaya naman, kung naranasan mo na yan, nako, isang bagay na against your will pero kailangan mong gawin. Ako po, yan po ang abangan nyo ang ating story for today na babasahin ko mamaya-maya lang, ka-vibes ha. Kaya samahan nyo po ako, of course, dito sa Love Me, Kathy G. Hanggang 3:00 na naman tayo magkakasama-sama, ka-vibes. Of course, kasama nyo po ang guidance nyo sa Usaping Pag-ibig, Kathy G. Kaya diyan ka lang, ka-vibes ha. Makinig ka lang at syempre, samahan mo na rin ng pag-e-emote. At syempre pag-iisip para sa ating letter sender for today kung ano ba maganda niyang gawin at magandang ipayo sa kanya. Lahat ng yan dito lang sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Let go pa kita. No, baby, now that I've found you, dito ka lang sa tabi ko, diba? Love Me, Kathy G po, ang inyo pong naririnig ngayong mga oras na ito, ka-vibes. 12:46 po ang ating oras. At ngayon po ay araw po ng Miyerkules, June 18, 2025. Kay bilis talaga ng araw, kay bilis ng panahon, ka-vibes. Ayan, sa mga ka-vibes po natin dyan na ngayon na medyo inaantok-antok. Imbis naman ang halian na itinulog na lang dahil puyat, oo.
Puyat kagabi, puyat Martes na Martes lumabas. Ayan, oo, hindi naman maiwasan O kaya naman nag-overtime sa dami ng trabaho. Ayan, okay lang yan Take your time. Basta wag lang susobra dahil pag nag-alauna na, gising ka na dahil baka boss mo na yung gumising sa'yo. Hello po muna sa mga ka-vibes po natin na nanonood na po sa ating FB Live. Kamusta po kayo? Thank you so much po sa inyong pakikinig at panonood. Yan, kina Gloria King Misiano, Ranel Luyas. Watching from Batangas. Kamusta po kayo dyan, napakasarap po ng kape dyan. Yung kapeng barako, diba? Oo, lalo na ngayon umuulan, ang sarap magkape. Yan, natikman na natin yung kape barako, napakasarap. Also, good afternoon, Idol Cathy. Binabati ko po mga kaibigan ko taga Sampaloc, San Rafael, Bulacan. Hey, hello po sa inyo dyan, sa San Rafael, Bulacan, na nakikinig po kami dito sa Batak, Ilocos Norte. Aba, napakalayo Kina Amboy, Byron, Romeo, Impacto. Bakit naman ganyan? Oo, hello po sa inyo dyan sa Ilocos Norte, sa Batak. Ako, napakagandang lugar din po. Siyempre, ang Batak, Ilocos Norte, diba? Ang dami-dami maganda mapupuntahan dyan sa Ilocos Norte. Hello po, and Fire Jezreel also, at sa lahat po ng mga nakatutok ka-vibes. Ikaw yung ba? Ang ating pong letter ngayon na babasahin ay galing kay Rain. Ano nga ba sa tingin mo ang pwedeng magpabago sa desisyon ng ating letter sender na si Rain at Nilene? Alam niyo, dumating ba kayo sa point na katulad nga nung kaninang sinabi ko na, alam mo yun, mayroong pilit na pinapagawa sa inyo kahit ayaw nyo? Or mayroong pilit na hinihingi sa inyo kahit labag sa kalooban nyo? Anong gagawin mo ka-vibes, diba? Dumating ka na ba sa point na ganyan? At ano ang naging sagot mo? Paano ka nag-response dun sa mga ganong kahilingan, dun sa mga ganong kagustuhan, di ba? Para kasing merong pinagawa sa'yo na isang bagay na hindi mo gusto. Siyempre, hindi magiging maayos ang result. Pero pwede ba magbago yon ka-vibes? Ano ba sa tingin mo yung pwede magpabago sa desisyon mo at gawin ang isang bagay na kahit alam mong hindi mo pa gusto, gagawin mo na lang. Well, ano nga ba itong mga sinasabi ko ka-vibe? Siyempre, parang ano lang yan pinipilit kang kumain ng gulay, 'di ba? Pero ayaw mo nung gulay. Pero dahil laging sinasabi sa'yo, healthy yan, kailangan mo yan, lalakas ka dyan, kakainin mo na lang yung gulay kahit labag sa kalooban mo, 'di ba? But then naman, syempre maganda naman ang magiging benepisyo ng pagkain ng gulay ka-vibes. Kaya kumain tayo ng gulay. Wow! Syempre ngayong tanghalian, gulay ba yung kinakain mo ka-vibes? Yan bang pananghalian mo ay may gulay? Okay lang naman na may karne pero kumain din ng gulay para mas malakas. Lukus talking Kati G ha. Oo, syempre. At sa mga ka-vibes po natin, ng mga OFW, kamusta po kayong lahat? Maraming salamat po sa pagtutok at ngayon, pagsubaybay syempre sa lahat po ng mga nandyan sa ating FB Live. Hello po sa inyong lahat dyan. And syempre mga ka-vibes po natin na nasa mga tindahan, kina ate kuya, sa mga kantin. Hello din kina ate kuya dyan po sa mga restaurant at ang mga security natin. Hello, si ate dyan sa baba, ating security dyan. Hello po sa inyo. At sa lahat po ng mga nakatutok nating driver. Kamusta po kayong lahat? Samahan niyo po ako sa ating letter for today dito sa Love Me Cathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes. 92.3. Kung ano ang sinasabi ng puso mo, kung ano yung gusto mo, ka-vibes. And you're still listening to Love Me Cathy G. Ayan, syempre nga, 'di ba? Still, kung saan ka magiging happy, still, kung saan ka magiging masaya, still, kailangan sundin mo kung ano ang sinasabi at tinitibok ng puso mo. Abangan niyo po ang ating letter for today. Again, coming nga po yan kay Rain. Ano sa tingin mo ang pwedeng magbago sa desisyon ng ating letter sender for today? Ang ating letter sender na mukhang pinipilit. May pagpipilit or may pag-wish. May kahilingan sa kanya na parang hirap siyang ibigay. Hindi naman ganun kadali na parang isang bagay lang yan na ibibigay agad, diba? Na pwedeng ibigay. Ito'y pagbabago ng buhay. Ayan, yung kahilingan. Pero kaya mo ba yan? Gagawin mo ba yan, ka-vibes? Kung yan ay hiling at inaas ng mga mahal mo sa buhay, pipilitin mo ba ang sarili mong ibigay yan? Kahit medyo hindi ka pa ready, kahit sa tingin mo na medyo alanganin ka pa doon sa gusto nila, gagawin mo yan at ano ang pwedeng magpabago sa iyong desisyon. Ayan, again, abangan nyo po ang ating letter for today. Sabi nga nila
kung minsan, ang hirap, no? Ang hirap gawin ng isang bagay na hindi mo naman gusto. Yung napipilitan ka lang. Pero kailangan mong gawin dahil para mapagbigyan sila, dahil yung gusto nila. How do you keep the music playing? Kahit na medyo ang hirap gawin. Kailangan tuloy lang din ang pagtugtog. Abangan niyo po ang story ni Rain. Dito lang yan sa your favorite music radio. 92.3. Ka-vibes. G Love Letter. This love letter is from Rain. Dear Kathy G. Magandang araw sa iyo, Kathy. Lalo na sa lahat ng masugid na listeners ng 92.3 FM Radio Manila. At sa mga nanonood sa FB Live at sa YouTube ng programang Love Me, Kathy G. Ako po si Rain sa istoryang ito mula Carmona, Cavite. Kathy, gusto ko lang ibahagi sa inyo ang aking kwentong pag-ibig na bukod sa puno ng pagmamahalan, puno rin ng hinanakit. Nakilala ko si Lynn sa isang organization dito sa aming bayan. Pareho kasi kaming active member ng org noong nagkakilala kami ni Lynn. May boyfriend pa siya kaya nagsimula talaga kami bilang magkaibigan. Naging malapit kami sa isa't isa, naging shoulder to lean on ni Lynn, lalo na sa mga panahong nag-aaway sila ng boyfriend niya. Pero Kathy, habang tumatagal parang nag-iibang tingin ko kay Lynn. Kaya pala ganoon ang nararamdaman ko ay unti-unti ko na siyang nagugustuhan. Kaya every time na magkukwento siya sa akin ng mga hinanakit niya sa boyfriend niya ay sinasabi ko na hiwalayan na lang niya ito. At may iba pang mas deserve sa pagmamahal niya. Nagbunga naman ang pagtatsaga ko, Kathy, kay Lynn kasi hinimalayan nito ang boyfriend niya. Kaya hindi nagtagal, niligawan ko si Lynn at naging kami. Buong akala ko, Kathy, ito na ang happy ending namin ni Lynn. Hindi pala. Simula lamang ito ng aming kalbaryo. Pero bago ko ibahagi sa inyo ang kalbaryong yan, gusto ko munang i-share sa inyo ang mga magagandang pangyayari sa buhay namin. Dahil parehas kaming may maayos na trabaho ni Lynn, lahat ng gustuhin namin ay nabibili namin. Nakakapag-travel kami kahit saang bansa naming gustuhing pumunta. Nakabili rin kami, Kathy, ng aming sasakyan at hindi nagtagal ay nakapagpuntar na rin kami ng sarili naming bahay. Oo, Kathy. Kung iisipin mo ay pwede na kaming bumuo ng pamilya. Madalas nga kaming kantsawan ng aming mga kaibigan at pamilya na anak na lang daw ang kulang sa amin ni Lynn. At madalas kapag bumibisita kami sa iba naming kamag-anak, lagi kaming tinatanong kung buntis na daw ba si Lynn. Kaya minsan hindi ko alam kung offensive na ito kasi parang sapilitan na yung pagbuo namin ng pamilya. Hindi na sarili naming plano o sarili naming kagustuhan. Pero Kathy, hindi kasi pagbuo ng pamilya ang prioridad namin ni Lynn. Gusto ko lang or namin na maging masaya sa buhay. Mabili lahat ng gusto at makapag-travel around the world. Kung magkakaanak kasi kami, Kathy, paano pa namin gagawin ni Lynn ang mga bagay na yan? Dumagdag pa sa nagbigay pressure sa amin, Kathy, na magkaanak, kinausap kami ng pamilya ni Lynn. Dahil nga matagal na rin kaming nagsasama at stable naman kami, bakit daw hindi pa kami bumuo ng pamilya? Naiintindihan ko naman ito, Kathy, dahil matanda na ang aming mga magulang. Kaya gusto rin nila makita ang kanilang magiging apo sa amin. Pero gaya nga ng sinabi ko, Kathy, hindi naman namin ito prioridad sa ngayon. Ipinaliwanag namin ito sa pamilya ni Lynn na hindi namin kayang sundin ang kanilang kahilingan. Nagalit sila, Kathy, at umabot pa sa punto na itinakwil nila si Lynn dahil sa paglapastangan nito sa kanilang kagustuhan. Dumating ang araw na nagkasakit ang nanay ni Lynn, Kathy. Nabulag ito kaya muli nito kaming kinausap.
At sabi niya ay bago daw siya mawala dito sa mundong ibabaw, ay mabigyan namin siya ng apo. Sa amin lang naman, Kathy, ayaw naming magkaanak dahil una, ayaw pa namin ng responsibilidad. Pangalawa, hanggang kailan namin kayang panindigan ang pagpapamilya. At pangatlo, masaya na kami, Kathy, na kaming dalawa lang ni Lynn. Ano ba ang dapat naming gawin? Hanggang dito na lamang, Kathy. At maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. God bless you all and more power to your station. Lubos na gumagalang. At nagmamahal. Rain. Na hindi namin pa kayang i-provide yung hinihingi nila. Hindi kaya i-provide. Hindi pa namin kayang gawin. 'Di ba? Nagalit sila, itinakwil si Lynn. Pero Kati G, nag-e-enjoy kami. Nag-e-enjoy kami sa pagta-travel. Sino ba naman ayaw nung gano'n, 'di ba? Usually kasi kapag bagong kasal, 'di ba, ganyan. In-enjoy muna nila yung silang dalawa lang. Pero dahil nga din may edad na sila, gusto ng mga magulang nila, makita naman na nila yung mga apo nila. Alam niyo naman po ang mga lolo't lola, yan na lang ang kaligayahan nila sa buhay Yung makita yung kanilang mga apo. Pero papaano nga nila ibibigay yung apo? Ayaw nga nila mag-anak. Diba? Although marami na po kasing mga ganyan ngayon, diba? Na parang para sa kanila is responsibilidad yan Well, hindi naman talaga madali ang maging isang magulang. Dahil ba, kaakibat ng mag-aasawa, lalo ng pagkakaroon ng anak, ay ang responsibilidad. But then, ano ba? Kailan ba? Oo, di ba nakaka-stress yun na kailan ba kanyo ako mabibigyan ng apo? Oo. Ganyan na lang ang buhay niyong dalawa, mag-e-enjoy na lang kayo, ganyan. Paano naman yung apo namin? Oo, di ba? Parang ang bilis lang mag-create, no? Nay, kung pwede lang mag-drawing na lang, ito bibigay namin sa'yo. O kaya kung pwede lang bumili ng manika, ito na para makita nyo may apo na kayo, di ba? Sana ganun kadali But then, ano nga ba ang dapat gawin? Ang ating letter sender na si Rain, pagbibigyan ba nila yung kahilingan ng mother ni Lynn na mag-anak na kahit labag pa sa kanilang kalooban? Ano sa tingin mo ang pwedeng magpabago sa desisyon ni Rain at Lynn based po sa ating story na binasa ngayon, ka-Vibes? Text ka na sa 0916-563-1777 and posted na rin po yan sa atin pong FB page 92.3 FM Radio Manila at syempre sa lahat po ng mga nanonood pa rin po at nagbibigay ng payo sa ating FB Live. Ayan hello po sa inyo dyan at tuloy lang po ang inyong pagbibigay ng payo. Ayan, ako alam mo, di ba, kung minsan ang sinasabi nila, okay lang na wala pa tayong anak. Okay lang na hindi pa tayo nabibiyayaan kasi meron naman talagang mga time na kahit napakatagal nyo na mag-asawa, hindi kayo nabibiyayaan agad ng anak 'di ba? Pero yung iba sinasabi, huwag kayong atat, huwag kayong excited. Ibibigay din 'yan, 'di ba? Pero paano nga kung may ibang ang gusto? May ibang ang humihiling, 'di ba? Ang hirap. Pero as long as kayong dalawang nagmamahalan ay tuloy pa rin ang love sa isa't isa, may anak man o wala, dapat ang pagmamahal na yan ay pangmatagalan. Your endless love. Payuhan po natin si Rain. Naman mo lately, ka-Vibes, 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Nako, kamusta ka naman, ka-Vibes ha? Apo ang ating letter sender for today, ayan nga na, si Rain. Ano sa tingin mo ang pwedeng magpabago sa desisyon ni Rain at Lynn na pinipilit ng magulang ni Lynn na magkaanak na sila, etong dalawa naman nag-e-enjoy pa sa kanilang buhay, sa pagta-travel, syempre sa kanilang pagbonding bilang mag-asawa. Pero paano kung yun yung wish, kung yun yung hiling? Ibibigay mo ba yung kahit hindi mo pa gusto, kahit nahihirapan ka? Saying hello muna sa mga ka-Vibes natin dyan, watching sa FB Live, kay Bella Donna Maria from UAE. Watching from UAE, Kathy G. Hello po sa inyo dyan sa Sino Cruz family naman dyan sa Pangasinan. Thank you, Miss Altesa. Sabi ni, ano tawag dito? Ka-Vibe. Sabi ni Miss
Cherry JC, Kathy G, watching and listening from General Santos, mas masayang may kasamang anak sa pag-travel. Kaya mas okay kung may anak na kayo. Pagbigyan nyo na yung magulang nyo. Ikaw na, sabi naman ni Larry Serna, Kathy G, para kay for Rain at Lean, they spend more time to each other muna kasi hindi naman kasi maganda na sa pilitan na bumuo sila ng sariling family. Dapat ready sila physically and mentally. Yung financial, mukhang stable naman silang dalawa. Sana maunawaan ng bawat magulang nila yung decision nila. Yun lamang po. Thank you, Sari Lerma. And this one naman from Farges Real. Kathy G, watching po. Ayan, hello sa coaches ng The Mom Movers of Australia Homes, namely Mildred Violi, Grace, Ems, Larry. Naku, ang dami nito ha. Pai, Arlene, and Nancy. Ayan ha, ang nag-ampon po sa akin. Ikaw na! Binabati ko rin po kaibigan ko from Sampaloc, San Rafael, Bulacan. Hello po sa inyo dyan, ka-vibes. Para naman po kay Jennifer, para kay Lynn and Rain. Kung ako sa kanila, Kathy G, sundin na lang nila yung gusto ng mga magulang nila. Kasi malapit ng, alam mo yun, matatanda na yung mga magulang nila. Baka pwede naman nilang pagbigyan this time. Yun namang pagbabanding nila at pagpunta ng mga ibang bansa, pwede naman nilang gawin yun kasama na yung kanilang anak. Ayan. Thank you, Jennifer. Alam niyo ka-vibes alam niyo bang meron ng tawag sa mga mag-partner na nagsasama pero ayaw at hindi magkaroon ng anak. Ito ay ang term na DINK. Yan. It stands for double income, no kids. Yan. At kadalasan na focus sa mga DINK couples sa kanilang career or patuloy silang nagbi-build ng financially stable na buhay. Yun pala yun, no? DINK. Alam mo na yan, Sir Ness, ha? Hello to Gloria King, Mishano, Jordan, Motovlog, William Mortel, Arlene Aspira, sa Kitanya. Ka-vibes, tuloy pa rin po tayo sa tugtugan and of course, sa inyo pong payo para sa ating letter sender na si Rain. Again, 0916-563-1777. Walang bibitiw ka-vibes. Dito lang sa Love Me, Kathy G, sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Talaga ganun hindi yung kung ano yung gusto mo. 'Di ba? Hindi po pwedeng mamahalin mo siya dahil gusto mo siya doon sa kung ano lang siya. Dapat love me for what I am, for simply being me. Ay, Kumar Pinters din. Anyways, ka-vibes, thank you so much sa pagsama po sa akin for the past 3 hours. Pero alam niyo po ba, syempre nga, ang ating pong letter sender na si Rain ay nahihirapan ngayong magdesisyon. Ano ba sa tingin niya ang pwede niyang gawin para masunod or matuloy or maibigay ang kahilingan ng kanilang nanay ni Lynn na yun ang gusto lamang bago mawala man daw sa mundo, makita man lang niya yung apo niya. Pero papaano naman si Lynn, papaano naman si Ray na hindi pa sila ready, nag-e-enjoy pa sa kanilang buhay. Ka-vibe, sa isang pag-aaral po sa USA, lumalabas na napag-alaman ng National Center for Health Statistics na bumaba ang fertility rate sa 1.6 birth per woman noong 2023. And either iisa lamang ang gusto ng mga partner o kaya naman ayaw talaga ng iba na magkaanak. At isa sa mga rason ay ang pagbabago ng ekonomiya sa bansa. Kasi nga naman, di ba, sa hirap ng buhay ngayon, ang hirap-hirap na ng buhay tapos ang dami mong anak, paano mo nga naman babubuhayin ang lahat ng yan, di ba? Pero dito naman kay Lynn at Rain, capable naman sila So, bakit hindi? Yan ang gusto mangyari sana nung nanay. Ayan. But anyways, thank you so much, ka-vibes. Kaakibat ng pag-aasawa ay ang pagkakaroon ng supling. Subalit may iilan sa mas pinipili ang pansariling interes kaysa magkaroon ng responsibilidad. Ayan. Well, para sa sender, habang buhay mong tatanawin o bibit-bitin yung saya kapag ang kahilingan ng ating magulang ay nabigyan ng pagpapahalaga. Higit sa lahat, mas masaya sa pakiwari kung bukal sa puso yung gagawin mo kaysa napipilitan lang. Hanggat may inilagay lang natin ang sitwasyon sa isang komplikado, higit sa lahat bilang mag-asawa, dapat palaging tugma ang mga gagawin para hindi nag-aaway. Pabati po, JC Graphic Sublimation de Paro, North Caloocan, Ate Jelly, Clarissa, Merly, Maki, and of course sa my loves na si Jemar. Pahabol from text line. Thank you, Farges Real from Facebook. Huwag ka masyado magtitiwala sa ibang tao, sa sarili mo lang, sabi ni Jenny Kalupig. Thank you so much, Jenny Kalupig, at sa lahat po mga na nagbigay ng kanila pong reaksyon at payo for Rain. Thank you so much, ka-vibes. Ayan, sa lahat din po ng mga nanood at nakinig sa FB Live, thank you so much.
as the saying goes nga, in God's perfect time, 'di ba? For you, Rain, hindi nyo naman pwedeng gawin ang isang bagay na hindi bukal sa loob nyo. Hindi pwedeng mapagbigyan lang ang kagustuhan ng pamilya nyo, gagawin nyo na kahit hindi nyo naman magagampanan ng maayos, 'di ba? Kung talagang hindi nyo kaya, then kausapin nyo yung parents ni Lynn, yung nanay niya, and explain again your side. Baka this time maintindihan niya kayo. But, alam nyo, mag-asawa naman kayo 'di ba? If will ni Lord na ibigay sa inyo ang magkaanak, kahit pa ayaw nyo, kahit hindi nyo pagustuhin, wala rin naman kayong magagawa kundi i-accept at i-embrace ang blessing na ibinigay sa inyo. Thank you so much for sharing your story with us, Rain. And sa mga gusto pong mag-share ng story, again, email lang po sa lmtkathyg@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila. Until tomorrow, ka-vibes, magkarinigan po tayo. Throwback Thursday dito sa Love Me, Kathy G. Thank you for keeping me company. At syempre, susunod na po ang Banana Crew! Kasama ang tambalang Jai Jai Kim! Ako Kim! po nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho. At ako din ang chinitang chikadora, ang bestie mo, ang bestie ko, ang bestie niyong lahat, Kim Churva! Eto na! Ay, eto na nga! Nagulat. May panggugulat. Nagulat na. May pero ito, May kanina ganun kasi na. natanong ko na to Oo, kasi gano'n talaga, nanggugakape ko na. Kaya pala, gulat na Gulat gulat. na gulat. Nagiging mali-mali na. Oo. Di ba, na naganti mo ko? Ginulat niya rin ako Diba? na bigla siyang, Yes. Kim! Oo, diba nga? But anyways, ayan, dahil natanong ko na to kanina kay Kim, Jai, ito na lang itatanong ko sa'yo. Ano bang Ayan na. kaya mong gawin para sa pera? Ay, ano ba? O, diba? Kaya kong gawin para sa pera, siguro, ibibigay ko ang best ko. Because who says money can't buy happiness? Ay, Maybe they just don't know where to shop. Ay. Wow! Ay, hindi. Iba! Yeah, hindi. Grabe si Kim, parang Buwera. rinig kita. Malibasan. Dinig niya kita, kasi- Kim. Totoo. Hindi, yung linya na yun, baka lang sabihin nyo, naganda-ganda na ako mga ka-vibes, Ate Cathy and Bestie. Yung linya na yan po, ay mula po yan sa dapat na na upcoming teleserye noong 2014 ata ng ABS-CBN o 2013, yung Alta, Gretchen Barreto yan. Ay, kaya naman. Pero na-can yun, hindi siya natuloy. Kaya, in-statement mo In-statement ko na lang na, who says money can't buy happiness? Maybe they just don't know where to shop. Bagay na bagay. May mga ganun, diba? I know every currency. May mga ganun. Toro. Yeah, may currency. May currency. Yes, at money changer. Sorry. Magkano bang palitan? Oo nga, ewan ko nga din ngayon. Magkano ang palit? Mamaya baka sa arangkada masabi. Sa arangkada balita. Pero dito sa akin, huwag niyo akong tatanungin ng mga ganyang pali-palit. Wala akong alam dyan. Sorry. Hindi, ako gagawin ko lahat talaga for the money. Yes. Oo. Talaga? Hindi, pero syempre, diba? Pero sa maayos na pamamaraan, hindi tayo mag-under the table. Syempre, Yan. dapat naman. Oo, hindi tayo yung gagawa ng kamalian para sa pera. Hindi gano'n. Exactly. Kumbaga, ko siya, Dapat malinis pa rin. nirelate ko siya sa konteksto ng pagtatrabaho. Yan. Toro, may mga ganun pa, may konteksto. May konteksto, pa, diba? yes. Napakalalim na mga Na mga pagpapaliwanag. salita. Ito yung mga salita na talagang Salitang ugat na salitang nagagaling ugat sa... na nag-uugnay sa kung diba? Sa salitang panlapi. Ay. May panlapi, diba? Ano ang panlapi in English? Wala na, hindi ko Ayan, alam. hindi namin alam yun. So, wag na nating alam. Diba? Oo, Basta diba? yun na yun. Basta yun Basta yun yun. na At yun. yung sasabi ko ang panlapi, ibig sabihin natandaan ko tinuro ng Filipino Kasi teacher panlapi, ko. gitlapi, hulapi. Panlapi is pang una. Yan, oo. Ayan. Gitlapi and hulapi. Ayun. Totoo. Okay, class? Okay, class. Our lesson for today is Ang naabutan about... ko, pandiwa na lang. Yes, yung pandiwa kasi is verb. Yes. Oo, diba? Oo. Ang naabutan mo, dinidiscuss mo. Oo, totoo. Correct. Anyways, oo. ka-vibes, talaga naman napakasaya po ng tambalang Jai Kim. Kaya susunod na po ang Banana Crew. Dito lang yan sa... Teka. Ay, oh. May nag-chat, sabi niya, hoy, kayo dyan, yung panlapi noun yun. Sabi Ay, niya. Yes. Yes. oo. Nako, thank you for correcting us. Salamat po, Fargis Real. Oh. Yes. Si Fargis Real ba talaga nag-correct sa atin, diba? Charing lang. Hindi talaga, si William Mortel. Charing. Tuloy-tuloy ang kasiyahan natin para sa inyong paboritong merienda tuwing alas 3 hanggang alas 5:30 ng hapon. Kami ang Banana Crew. Susunod na po yan dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Love me.